Good morning po sa ating lahat. Yan, pakibati mo ang katabi mo. Good morning sa iyo. Unat mo yung kamay mo sa katabi mo. Mag-speak ka ng blessing ni Lord. More blessing, more favor, more covering sa amin lagi, Lord. In Jesus' name. Amen. Yan. Okay, ngayon po ay February. Siyempre, usapang ano to eh. Love, love, love. O kaya usapang pag-ibig. Yan. Yan. Ang ating pong pag-usapan ngayon, siyempre, ay mga nakaraan, pag-ibig ng mag-asawa sa isa't isa, no? And then, siyempre, ngayon naman, siyempre, pag-usapan natin ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yan. Okay. Ang ating pag-usapan ngayon hango sa 1 John chapter 3, verse 18. No? Ang sabi po doon, yan, kung may Bible kayo, you can join with me. 1 John 3:18. Sabi doon, little children, let us not love in word or speech, but in action and in truth. Yan. Tayo po manalangin. Lord, marami pong salamat sa oras na ito. Dalahin ko ang salita mo'y mahayag ng tama. Maunawa ng bawat isang naritong mensaheng ito, hindi lang basta napapakinggan, kundi na ipapamuhay sa aming buhay at maranasan ang kapangyarihan na ito dahil ang salita mo ay totoo at buhay at makapangyarihan. Maraming salamat, Lord. We welcome your presence in our midst. More of your love, Abba, our Father in heaven. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Amen. Good morning din po pala sa mga nasa online, no? Salamat po sa inyong patuloy na pakikisama sa ating pong pagsamba, no? Sa ating Panginoon ngayon. Dito sa Limitless God Church, dito po kami sa Antipolo, kung kayo po ay naghahanap, kung kayo nagawi ng, ano pa tawag dyan, dito sa page namin, sa Limitless God Church, ay welcome po kayo dito sa Antipolo. Dito lang po kami sa Emerald Building, 3rd floor, 10 a.m. to 12 noon po kami. Yan. And malapit na, no? Merong binubuo si Pastor Elan na marami na nag-shoutout no? Ano bang pangalan ng apps na 'yon? Ano pa yung hindi, yung isa, yung sinabi mo mga babaeng Antipolo. Sa Threads. Threads, yan. Ngayon ko lang kasi nakita yun, yung Threads na yan, ha? So, ang ganda pala doon, no? Para lang siyang, parang Twitter ang datingan, no? Kaya marami nag-shoutout na, imi-meet si Pastor Ella, dyan sa baba, no? Sa mga women, sa mga taga-Antipolo. Kaya baka gusto niyo sumama, yan, may bubuin pong disciple, yan. Ano ba tawag dyan? Discipleship for women, no? Ng mga bagong muka ng mga kababaihan na taga-Antipolo. Merong lowers, Antipolo, uppers, Antipolo, no? Yan, pupunta-punta sila. Malapit na po natin yung magawa. Thank you, Lord. Yan. And, ang ating pong title ay Arms of Love. Yan. Arms of Love. No? Nung nag-worship tayo kanina, umaawit tayo ng mga papuri kay Lord. Kaya ako naiyak kasi nakita ko yung pusong na yung broken. Hating ganyan eh. Tapos biglang nabuo. Para akong nasa loob ng drum. Teka. Ko yung Jovit, ano bang sound yan? Para ako nasa loob ng Yun. Yun. Hello. Yan. Hello. Yun. Thank you po. Yan. Naririnig naman ako, no? Sa online. Yan. Ganina, no? Parang nung nag-worship tayo kay Lord, nakita ko yung pusong nakaganyan. Tapos biglang nabuo. Sabi ko, wow, grabe. Kaya yung mga broken dyan, may pag-asa pag lumalapit tayo kay Lord. Kasi siya yung nagre-restore, no? Sa mga broken. No? Minsan sino nakaranas niya ng broken? Uy, ilan lang kami. Ano sekreto niya? Di pa kayo nababroken. Ayan, no? Minsan may gano'n, no? Nga nararanasan natin pag na-broken tayo, ang sakit, di ba? Pero pag nasa arms of love ka ni God, no? Yung parang yung baby, di ba? Pag bagong
yung baby mo bago at nasa arm mo, lalo sa tatay, no? Parang si Kuya Jobit lang yan, sa si Juan eh, di ba? Di ba? Iba talaga pag nasa kandungan ka ng Panginoon. Iba ang iyong pakiramdam. Iba ang iyong nararanasan in the arms of love. Tatlong bagay ang gusto kong iwan sa atin dito sa tekstong ito. Ang sinasabi nga doon ay, huwag daw tayong magmahal lang ng sa salita. No? Huwag lang tayong tok ng tok. Mahal kita, love you. Pero ang tanong, kailan ina-actionan ba natin? At totoo ba yung pag-ibig natin? Ngayon po, sa totoo lang, sa mga henerasyon natin ngayon, yung henerasyon ngayon, hindi naman namin to naririnig ito nung sa henerasyon namin eh. Dati, Gen X. Ngayon, Gen Z. No? Hindi ko naririnig yung yung hindi pinifake yung love yun. Fake. Sabi, marami ngayon fake love eh. Sa totoo lang. Sa internet, ang daming dagsaan yung dating apps, di ba? Ang sasabi doon, I love you, ganyan. Pero pagdating doon, magkikita kayo, mag-eyeball kayo. May gagawing hindi tama. No? Nagpapalibre. Scam ka ng na-scam ka pala, no? Buti lang kung nagpapalibre. Ang masaklap yung nire-rape pa. Nakakalungkot, no? Na maraming ganong kaso ngayon, no? Yung gusto mo lang na makakuha ng partner in life or kasama mo sa buhay. Tinalop sa atin, ganun pala, no? O kaya yung iba, bumibili ng pag-ibig. Grabe. Nabibili na palang pag-ibig ngayon. No? Magbabayad ng ilang oras, no? Even online, no? Sasend ka lang ng GCash, 100 pesos. No, ba't kaya gano'n? Sabi ko, Lord, gano'n na ba ang definition ng love ngayon? 100 pesos lang, no? Grabe. Nakalungkot. Ano ba yung tatlong bagay nito? Number 1, ang pag-ibig ng Diyos, God lives His life. Ipinamuhay niya ang kanyang pag-ibig sa atin. No? 1 John 4:16, nasabi doon, and so we know and rely on the love of God for us. God is love. And whoever lives in love, lives in God and God in them. Unang-una, kilala si God as God is love, na pagmahal na Diyos. Totoo kong magmahal, hindi peke. At pinamuhay niya yun. Talagang siya yun. Siya na yun, yung love na yun. No? Si God. Kaya God is love. No? Minsan, sa buhay ng isang tao, kapag hindi ito ipinapamuhay, yung tunay na pag-ibig, minsan, akala mo love, yung pala lust of flesh lang. Dahil maganda, may itsura, pogi. No, tingnan mo katabi mo, maganda at pogi ba yan? Siyempre, kasi created tayo in God's image. No? Napakalaga, no? Na ipinapamuhay natin ang pag-ibig. At ang pag-ibig na yon ay nanggagaling lang sa Diyos. No? Kasi ang pag-ibig ng tao, minsan peleo lang. Pag sinabing peleo, friend lang, friend zone. Di ba? Peleo pala, no? Hindi pala true love. Pero si Lord, yung pag-ibig niya, agape. Hindi nagbabago. At di magbabago kailanman. Kaso lang tayong tao, pag nagmahal, nagbabago eh. Kahit nga mag-asawa na, hanggang lang pala, 10 years. Buti nga 10 years, umabot pa ng 10 years. Yung iba, weeks lang nga lang eh. No? May 7 weeks, 7 days. Showbiz, di ba? Ito lang, no?
Ewan ko naman nabalitaan yung mga pangyayari. Kinasal, milyon-milyon ng gastos, then all of a sudden, higihiwalay din pala. At makakatuluyan niya pa pala ay yung naging first love niya nung high school. Ay, sino yun? Alam niyo na kung sino yun. Sino kaya yun? Tanong mo katabi mo, sino kaya yung sinasabi ni Pastor? Grabe, yung pala makakatuluyan niya, yung first love niya nung high school. Kala niya, kapwa niya artista. Ay, tapos ang kanilang cake ay ano ba patawag doon? Parang kabaong ba? Islam. No? Huwag kayong gagawa. Sa mga magpapakasal, huwag kayong gagawa. Okay daw yun, no? Mukhang kabaong. No? Yung uso-uso daw ngayon, Slab cake ba tawag doon? Mukhang kabaong. Kasi nga till death do us part daw. Baka may makita ko na ang cake ay sing-sing. Infinite love. Nox. Tuloy-tuloy. No? Hindi nagbabago. Tuloy-tuloy lang. Hindi napapagod. Si God, di napapagod magmahal. No? Pero hindi niya pipilitin kung mamahalin siya o hindi. Sa atin, pinipilit natin, sige na, mahalin mo na ako, bala. No? Papakitaan pa ng bank book. May gano'n, may nanligaw ng isang lalaki, pinakitaan niya yung nililigawan yung babae ng kanyang bank book. Akala mo, mabibili ng pera. Akala mo, masisilaw yung babae sa pera. Yung pala, hindi. Pero meron din nasisilaw. Iba na ngayon, di na flowers ang ngayon. Passbook. Grabe. Sa first date pa yun. May kakilala kami. Itong kwento kong ito, hindi ito, kwentong barbero. Totoo po ito. Huwag ganun. Hindi nabibili ang pag-ibig. Para daw akala niya magugustuhan siya ng babae. No? Ano ginawa ng babae? Busted. Buti na lang binasted. Kasi kung hindi mo pinapamuhay yung pag-ibig na totoo sa buhay, para mo lang binibili yung pag-ibig mo, mahalin mo ako, sige ito, may 1 million pesos ako dito. Ba yan? Ang pag-ibig ni God, God lives His love, no? Ipinapamuhay ni God, no? Nasa Kanya na yun. Dapat ganun tayo, ipamuhay natin yung totoong pag-ibig. No? At pag magmahal tayo, meron nagsasabi, di ako kasi naniniwala doon yung magtira ka ng pag-ibig mo sa sarili mo, magtira ka rin sa sarili mo. Di ko alam kung paano mangyari yun. Kasi pag nagmahal, todo eh. Todo bigay, lahat. Yun yung love. No? Parang si Jesus, di ba? Todo, lahat. Walang tira-tira. Hindi niya tinidala siyang pakialam na sa sarili niya. Love niya yung taong yun. Ganon si God eh. Ganon si God. Yun ang ipinamuhay ni God sa sarili niya. Siya na kasi yun eh. Yung love eh. God is love nga. Sabi nga dito, no? Sa 1 John 4:16. Kaso lang, ang tanong sa ating mga tao, anong kayang love? Anong klaseng love yung nananahan sa atin? Sa puso natin? No? Baka love of money lang. Mammon pala, spirit of mammon. Delikado yun. No? Recently lang may napanood kami, no, na ang yaman-yaman nitong taong ito. Bumibili ng ng pag-ibig. Mga pedophile. Mga bata. No? Binibili niya. Nagsisimula na sa massage. Tapos bigla na lang re-rapen. Tapos babayaran na lang yung bata. Kawawa naman. Para makapag-aral, para may future daw.
Gulat ako. Ang dami. Libo-libong batang babae. Mga bata pa. Sinira yung kanilang buhay. And expose, no? Nagkaroon ng lakas ng loob, i-expose yung mga bagay na yun. Nahuli, pero nagpakamatay daw. No? May mga politician pa nga dun no? Na-expose sila. Mga mga prince pa Kaso lang yung nag-expose, pinatay na. Wala na. Sabi, nagpakamatay yung nag-expose. Pero ang alam ko, pinatay yun. Siyempre, expose mo ba naman ang isang prince? Boom. Ang masaklap doon, pag hindi ka puti, binabaril ka na lang. Pam! Kasi may racist din No? Iba yung pag-ibig talaga ng tao. Hindi totoo minsan. Pero yung pag-ibig ni Lord, totoo. Kasi andun na yun. Nasa Kanya na yun. Di nagbabago. Ipinamuhay. Pangalawa, God gives His love. Ibinigay niya ang Kanyang pag-ibig. John 3:16, alam natin yan, nababasa natin, o kabisado natin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. No? That whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Ibinigay niya ang Kanyang pag-ibig sa pamagitan ng pagbibigay niya sa Kanyang kaisa-isang anak na si Jesus, nating Panginoon. Kaya nga nandito tayo Kaya nag-gather tayo every Sunday dito dahil kay Jesus. Dahil doon sa love na ipinakita niya sa atin nung naman na ibinigay niya ang Kanyang sarili para sa atin, kaligtasan. Ganyan si God, ibinigay niya na yung pag-ibig niya na yun sa sangkatauhan. Nasa sa atin na lang yun kung tatanggapin natin o hindi. I hope and pray it's about this sa atin, natanggap na natin ito. O kung hindi pa, it's about time, mamaya, tanggapin mo yung pag-ibig na yan. Kasi yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin, yun ang magkukumpleto sa ating pagkatao. Kasi minsan, yung ibang klase na pag-ibig, mga temporal lang. Panandaliang pag-ibig lang. O yung iba, tinatawag nila pandaliang aliw lamang. Ilang oras lang. Pero itong pag-ibig ni God na ibinigay niya sa atin ay yung Kanyang anak na si Jesus. Ang kailangan lang natin ay sampalatayanan natin yung Kanyang anak na si Jesus. Ang kapalit nun ay buhay na walang hanggan. At yung nasirang relasyon natin sa Diyos Ama dahil sa kasalanan, through Jesus na-restore. Kaya ngayon nakita ko kanina habang kinakanta natin yung praise and worship kanina, no? Yung hold me close, let your love surround me. Biglang nagbuo, yung puso na hiwalay, nabuo. Kasi nga, ibinigay na ni God, ni Abba the Father, no? Yung Kanyang anak na si Jesus. Dahil sa pag-ibig niya sa sanlibutan, tayong mga tao, kahit tayong makasalanan, minahal niya tayo. Hindi man tayo karapat-dapat, minahal pa rin tayo ni Lord. Pero nasa sa atin lang iyon kung tatanggapin nga ba natin itong ibinigay niyang pag-ibig sa atin. Kasi lang maraming tumatanggi. No? Tinatanggihan nila itong ibinigay niyang pag-ibig na yun na si Jesus. Marami nakakilala. Kilala mo ba si Jesus? Oo. Pero yung personal na pagkakilala, wala. Hindi nararanasan yung pag-ibig, hindi nararanasan yung kasapatan. At yung nakapagbigay lang nun, si Jesus. Once na tinanggap natin siya sa ating buhay.
God gave His love. Ibinigay niya ang kanyang pag-ibig sa atin. At yun ay si Jesus. At nasa atin lang po ito kung ito'y tatanggapin natin o hindi. Maganda sana, tanggapin natin. Dahil ang lahat ng tumanggap, sabi nga sa John 1:12, lahat ng tumanggap, sumampalataya sa Kanya, pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Doon pa lang, nagkakaroon ng personal na relationship tayo kay God the Father through Jesus. Dahil tinanggap natin yung pag-ibig na yun, yung regalo na yun, na si Jesus. Nagiging anak tayo, at yung tatay natin ay ang Diyos Ama. Through Jesus. Yung sirang relasyon, yung nasirang puso nga kanina, nasirang puso, muling nabuo dahil nga kay Jesus. Dito sa ibinigay niyang pag-ibig sa atin na si Jesus. Pangatlo, God demonstrate His love. Isinagawa niya ang kanyang pag-ibig sa atin. But God demonstrate His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Dinemonstrate, ipinakita, isinagawa. Hindi lang sinalita, hindi lang ipinakita, talagang isinagawa yung pag-ibig na yun. At yun na nga, bago pa mamatay si Jesus, pinakita na ni God yung kanyang pag-ibig sa atin noon pa man. Kasi lang, maraming tumatanggi sa pag-ibig ng Diyos. Kung kani-kanino hinahanap ang pag-ibig na yan. Kaya napapahamak. At minsan, kala mo, totoo, yung pala ay fake. Ngayon, pag fake love, no? Yun, yung mga minsan, yung love scam na nagaganap. Pupunta sa dating apps, mahanap doon at magmamahal. Ako never ako pumunta doon sa ganyang dating apps. Nung una kasi, wala naman talaga nung mga ganyan noon eh. Penpal. Ponpal. Ano ba yun, Pastor? Ano sinasabi mo? Kapanahunan. Kung gusto mo maghanap ka ng makakakilala mong babae o lalaki, susulat ka. No? Sa radio pa nung araw sa radio. Ibibigay mo lang yung pangalan mo, address mo, susulatan ka nila kung sino yung... Tapos biglang, ginawa ko yung dati, no? Nung mga panahon na yun. Isang katerbang sulat, dumating, si Mr. Postman dumating. Dami, Tapos, ibibigay nila yung phone nila, phone numbers, tatawagan mo, hello. No? Landline pa kasi, wala pang cellphone ng araw, Tapos may sumisingit pa, nakikichismis, party line. Pakibaba mo nga po dyan. Nag-uusap pa po kami. Ganon yun, sa telepono, yung may cordon pa na diikot o dipindot. Ayun. Kung meron ka lang 3 benching ko, pwede na, doon sa pula. Kulay pulang telepono. Doon ka lang sa booth. Intindi, ikaw lang doon sa phone booth, no? Parang si Superman, no? Doon nag-change ng outfit. God demonstrate His love, no? Sinagawa niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Yun. But God demonstrate His own love for us in this, while we were still sinners, nung tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay na para sa atin. At yan ang kanyang pag-ibig sa atin, dinemonstrate. Ikaw, paano mo dinedemonstrate ang pag-ibig mo sa asawa mo, sa kasintahan mo? Paano mo sinasagawa ba? Ang karamihan na lang, panay kain tayo. Restaurant na lagi ang pag-demonstrate ng love No? Parang kahapon lang yan. No? Paano ba? Lagi lang ang demonstration, flowers, wala namang iba. Check out. Lazada, Shopee. No?
Ikaw, paano mo dinedemonstrate ang love mo sa kasama mo, ang mahal mo sa buhay? O lalo na sa mga anak. Paano mo pinapakita yung love mo sa parents mo? Ako, nung bata pa lang po ako, hanggang sa naging naging pastor na, wala na ako sa poder ng tatay at nanay ko at the age of 20. Sabi ng tatay ko, aga mo naman pumisan, Ray. Kasi nga nagpastor na ako eh. Napunta na ako sa ibang lugar. Nagpastor na ako. Ang ginagawa ko, wala man akong perang maibigay sa parents ko. Dahil pastor kayo, wala ka naman talaga. Simple lang yung pastor mo. Nasa bundok ka. Walang kuryente. Hindi gasa pa. Tapos walang ilaw. Ang ilaw mo lang yung buwan pag mag-Bible study ako nung araw. No? Nakabota pa ako. Minsan pag nakalimutan kong bota. Ay, hindi ako nakalimutan kong magbota. Nakachinelas lang ako pag tapa ko sa putik. Naiwan yung chinelas sa putik. Tapos kukunin ko yung chinelas ko, tatasik yung putik sa mukha ko. Tapos pupunta ako sa ilog, mag-uugas muna ako. Ganun eh. Yung pag nagpastor ako, nasa bundok ako na-assign sa Mauban, Quezon. Tapos may mga sasalubong kang mga NPA. May ganun eh. No? Pag paano ko ipinapakita yung pag-ibig ko sa nanay at tatay ko? I see to it, kahit buwan-buwan, hindi man buwan-buwan, tuwing may okasyon, birthday, Valentine's, Christmas, New Year, ano pa? Father's Day, Mother's Day, andun ako lagi. Pupunta ako talaga. Kung di man ako makapunta at dahil nasa ibang lugar, dun nga ako papasok sa booth na yun. Dadial ako. Ngayon, pipindot na nga. Card na ang ginagamit. Di na 3 benching ko. Card na. 100 pesos. Tatawag ka. Long distance pa. 109. Pag international, 108. Dadial. Dadial mo. Tapos, ang bilis pa ubos kasi 12 pesos per minute. Tapos tatawag ako. Dadating ako lagi, may pag birthday ng tatay ko, may dala akong cake. Wala akong pera kasing may bibigay. Kahit dun, sa ganung bagay, I demonstrate my love to them. No? Kay God, paano ko naman dinedemonstrate yung love ko kay God? Ikaw, umabsent ka na ba pag Sunday? Umabsent ka na hindi ka nag-church? Hindi ka nag-church? Nung na-born again ako, nung hindi pa ako born again, wala ako sa church. Ando lang ako sa bahay. Pero nung nakakilala ko kay Lord, nalaman ko yung pag-ibig niya sa akin. Buhat nun, 18 years old ako na born again, tuloy-tuloy yun. Every Sunday, andun ako. Nung nasa Methodist Church pa ako, tapos nung nasa isa pang church ako, CSB, until now, limitless. Tuloy-tuloy, every Sunday nandun. Hindi pa ako pastor nun. Kasi nga, I honor my God. Kasi ano ba sabi sa 10 utos? Ano yung utos doon? Remember the Sabbath day. Araw ng pamamaya, pagsamba sa Panginoon. Kaso lang iba, saan sila nagpapahinga? Sa beach, sa kung saan. Sa hotel. Yun yung way ko para makita ko yung love ko si God. Pinade-demonstrate ko. Ano pa? Sinusunod ko, sinisikap kong sundin yung utos niya. If you love me, you will obey my command. Sabi ni Jesus yun. Sinusunod ba natin yung utos ni God? Ano ba yung utos na alam mo? Utos ni God na dapat mong tandaan. Kahit hindi yung 10, isa doon. Ano bang sinusunod mo? Ha? Make disciples.
Boom. Sa Ten Commandments, sabi doon, do not commit adultery. So, dapat focus ka lang sa isa. Huwag ka nang papatol pa sa iba pag may asawa ka na. Kasi lang, pag iniwan, yun, malungkot. Ang sakit. Akala mo love mo, pero akala mo love ka niya, pero yung pala, hindi pala, no? Ay, boom. Isinasagawa dapat yung pag-ibig. Pinapakita. Sinasagawa. Hindi by speech. Sabi doon, hindi lang sa salita. No? Let us not love in word or speech, but action and truth. Sana totoo. Tanong mo ang katabi mo, totoo ka ba sa pagmahal sa akin? Yo. Dapat totoo, hindi peke. Ang daming fake ngayon eh. Sa totoo lang. Kala ko, noon, hindi naman napag-uusapan yan. Ang napag-uusapan, fake na money noon eh. Play money kasi, nahalo sa totoo na pera. Until now, meron naman, counterfeit ang tawag. Pati sa lab, may kuma-counterfeit eh. I hope and pray, no? Pag nagmahal po tayo, maging totoo. Gagaya ni God, totoo. Walang itinitira. Dapat ganun naman talaga ang pag-ibig. Kasi yun ang pag-ibig ng Diyos. Tayong tao, dapat ganun din. Hindi lang tayo nagsabing, I love you, Pastor. I love you. But Pastor, mga ba nasasabi ko? Yeah. Dapat totoo, pag sinabi mong I love you, hindi lang speech. Hindi lang in words. Action and truth. Importante yan. Uma-action ka at totoo. Pero yung iba naman, uma-action pero mali. Hindi pa dapat, pero nangyayari na mga bagay-bagay. Nagkakabuntisan na. Ako, kaya ako sinasabi po ito, example ko yung sarili ko. Bago ako nagpakasal nung araw, wala mo ng sex outside marriage. Dapat yung sex within the marriage. Dahil create ni God yan. Inside the marriage. Pero kung may nangyari na, anong gagawin? Maghingi ka sorry. Maghingi ka ng sorry kay Lord. Para ma-restore kayo ulit kung may nangyaring iba. Kagaya nangyari kay David at Bathsheba. Meron na siyang Michael sumingit pa siya kay Bathsheba Kasi nakita niya nang naliligo. Wala siya dun sa labanan. Ibang labanan na naganap. Andun yung asawa ni Bathsheba, si Urias, frontline, para mapagtakpan yung kanyang nagawang kasalanan. Si David, patay sa laban. Si Urias, yung asawa ni Bathsheba. Akala kasi love Minsan last lang, parang si Samson at Delilah. Kaya kita mo, nawala yung lakas ni Samson, inubos ni Delilah. Pagmamanipulate, pagdodominate, pag-intimidate, MID. Pag may gano'n sa isang relasyon, may control, manipulation, intimidation, domination, hindi love yun, witchcraft siya. No? At yun minsan lumalabas sa feed ko doon sa yung short drama. No, di ba lumalabas, ano yan? Paano yan ang manipulation? Paano intimidation? No? Fake love. Yung bang kahit yung mga Korean novela noon, may napanood ako yung ewan ko yung, Full House. No? Si Jessie sa si Justin. Andun yung yung pagkukunari, yung nag-aano pa nga sila, kontrata ng pag-ibig. No?
Huwag kayo makikipagkontrata ng pag-ibig. May pinag-pray kaming ganun eh. No? Nagkontrata sila. Di pa sila mag-asawa. Kontrata lang. Naggawa lang sila ng covenant. Control yun eh. So hanggang sa naghiwalay din sila, hindi makapag-asawa itong lalaki ng matabang panahon. Dahil andun, hawak-hawak niya yung kontrata nila. Tapos, nung naipag-pray namin for deliverance, may ganyan ka pala, kailang tanggalin mo yung covenant yan. Kasi nga, God is God of covenant. Kaso lang, na-counterfeit ito ni Satanas eh. Covenant din, kaso lang sa negative side. Para hindi na makapag-asawa, para hindi na mag-prosper. Kagaya din ginawa nung yung ginawa ng sa tatay ko, yung kasintahan niya before, sinalita niya lang. Kahit anong sikap mo, Franz, di ka magtatagumpay. Kaya nga mahabang panahon, hindi siya nagtatagumpay yung tatay ko sa mga transaksyon, laging nawawala sa eksena, may kumukuha ng posisyon niya. Pero nung naipag-pray for deliverance, na-break. Kasi yun yung paraan nila na mag-demonstrate ng love through cursing, through manipulating. Yung covenant na yun, na-break. No? Nung pinag-pray for deliverance, nakapag-asawa pa yung yung lalaking yun. Kung di dumaan siya sa deliverance, siguro, hindi pa rin siya naikasal ngayon. Wala siyang naging girlfriend ulit. O na talagang naging asawa. At kung hindi na break yung curse na binitawan sa tatay ko, hindi siguro nakapagbenta ang tatay ko ng 19 na bahay. Kasi napansin ko, 8 years old pa lang. Ayun, lagi ko sinasabi dito, di ba? 8 years old pa lang ako, nagpe-pray ako, Lord, dalaki makabenta yung tatay ko ng bahay at lupa. Tapos napansin ko, 18 years old na ako, born again na ako. Buti na lang nalaman ko yung deliverance. Oh. Sabi ko, Daddy, baka may nag-curse sa'yo. Kasi ang tagal na ako nagpe-pray, pero hindi ka pa nakabenta. Baka may nagsumpa, tapos sinabi niya sa akin, oo. May nagsabi sa akin, kahit ano daw sabihin ko, o kahit anong gawin ko, hindi daw magtatagumpay. Yung hindi niya nakatuluyan. Tapos na ma-break yung curse, yung dumalo yung pagpapala. Counterfeit kasi siya eh. Pero yung love ni God, yung dinedemonstrate niya yung love niya, yung sinasagawa niya, yung pag-ibig niya sa atin, nung ipinadala niya nga si Jesus sa atin. Na tayo makasalanan pa, pero ipinakita niya, isinagawa niya yon. Hindi lang ito by speech o salita lang. Ito ay totoo at may aksyon na ginagawa.